Sige po, pwede na po tayo po. Isang malakas po na palakpak muli para po sa Panginoon, hindi po para sa atin, para po sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So isang malaking kagalakan po na muli tayo po ay nagkita-kita. No, napakaganda po ng naginawa ng Panginoon last week sa Africa Anointing of Oil. Amen po ba? Sino po ang sobrang pinuspos ng Panginoon? Lahat po tayo ay believe na talagang hindi po ng Lord at pinuspos ng Panginoon sa kanyang anointing, sa kanyang presence. Amen po. At hanggang ngayon ay believe na ipaparanas pa rin ng Panginoon yung kanyang banal na presensya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? So, happy love month po pala. Sabi mo sa katabi mo, happy love month. Pupunuin natin ang pagmamahal ang church na ito sa bawat isa. Yun. Ngayon po, tayo naman po ngayon ay dadako sa ating katuruan. Ngayon po ay February 2. Amen po. So, ibig sabihin, bago na po ang ating theme for this month. No, basahin nga po natin yung theme for this month. Sabay-sabay. Yan. Christ's love is the answer. So, building stronger relationships. No, ayan po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang ating pong katuruan ay manggagaling po sa 1 John chapter 3 verse 16. Basahin po natin. This is how we know that what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Amen po ba? Sige, palakpakan nga po natin ang salita ng Diyos. Ang napakagandang mensahe po, no, na pinapaalala po sa atin na higit sa lahat, that the true meaning of love is what Jesus Christ did on the cross. Amen po? No? Kung ano daw po ang totoong pag-ibig, Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Amen po ba? It's not, ibig sabihin, the love is not selfish. It's ought to share. No? Talagang ang pagmamahal po hindi lang para sa ating sarili. Bagkus kailangan i-share natin sa iba. Katulad po ng nasabi. So sa introduction ko po, love is central to our relationship. Amen po, love is very vital sa mga relasyon. Sa mag-asawa, sa magkaibigan, sa churchmates, sa kamag-anak. Hindi ka naman talaga magkakaroon ng magandang relasyon sa ibang tao if hindi mo mahal. Amen po? Relationship, kailangan talaga may pagmamahal yan upang mas maibigay at mapakitumuhan natin yung ibang tao doon ng mas maayos. And Christ's love provide the ultimate example of how we should love others. Pagdating sa relasyon sa ibang tao, sa pamilya man yan, sa asawa man yan, o maging sa ibang sa kaibigan, no, ang pagmamahal ng Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoong Jesus sa atin, amen po, ay yung pinaka-best example kung paano tayo magmahal ng iba. No? Ngayon, ipapakita po natin, no, sa bawat relationship, lagi natin isipin, love is vital po. So, because the greatest gift that God has given us is His love for us. Amen po, yan po yung ating isa sa pinaka-mahalagang ating pinangahawakan sa mundong ito is yung pagmamahal ng Panginoong Jesus. At ngayon po, but how? Ito po but how do we love? Paano nga tayo magmamahal? The question is, how do we love when relationships fail? No? Paano ang pinagsabi, Lord? Ang pagmamahal ng Panginoong Jesus ay isang susi upang makapagmahal tayo ng iba. Pero how do we love if yung relationship fail? Or trust is broken? No? Or rejection occurs? No? Paano nga natin, paano tayo makapagmamahal ng kapwa natin kapag ito'y naranasan natin? Mahirap po, di ba? Mamaya po mapag-aaralan natin how we will manage to love even there is failure relationship, broken trust, or rejection. Amen po? So una po, Christ's love
ang pagmamahal po ng Panginoon is the foundation of strong relationship. Amen po ba? No, yung pagmamahal ng Diyos sa atin, that is the foundation of strong relationship. And because first, number one, Christ's love is unconditional. Sabihin nyo nga po, Christ's love is unconditional. Diba? That's the agape love, yung hindi mapapantayan. No? Unconditional, limitless. Amen po. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this, when we were still sinners, Christ died for us. Yun yung unconditional eh. Walang limitation or walang condition. Kaya nga unconditional. No? Kahit sinner ka, makasalanan ka, mahal ka ng Panginoon. Amen po? That is how Christ's love is to us. Amen po ba? But Jesus loved us even when we are sinners. Imagine po, kunyari po example, yung nanay, merong rebelding anak. Amen po? Diba? Parang sa prodigal son, amen po? Na talagang rebelde yung anak niya eh. No, pero instead of withdrawing the love, instead na huwag niya nang mahalin yung anak niya, anong ginawa? The parent chose to demonstrate patience and grace dun sa anak niya. Amen po? And that just as God does with us. Katulad po yun yung ginawa ng Diyos sa atin, that even we are not worthy of loving because of all our sins. Diba? Patuloy niya tayong minahal. No? Patuloy tayong minamahal ng Panginoon. Amen po ba? Kahit minsan paulit-ulit natin siyang nasasaktan. Amen po? Paulit-ulit niya tayong minamahal. We chose to love because our Christ's love for us is unconditional. Kaya tayo nagmamahal. Kaya natin dapat isipin na kaya natin magmahal ng kapwa natin. Kasi mismo ang Panginoong Hesus, minahal tayo even we are not worthy. Kung si Jesus nga, di ba? Even we are not worthy, but more tayo po sa iba. No, meron po akong story na i-share po sa inyo na sobrang nagpapakita ng pagmamahal sa taong hindi naman deserve mahalin. Kaya po yan, siya si Corrie ten Boom. Cornelia Arnolda Johanna Corrie ten Boom. Si Corrie ten Boom po, isa siyang Dutch watchmaker, and later naging Christian writer siya and a public speaker, naging speaker din po siya. No, yung family nila, sila po ay naging alam mo yung time ng Holocaust, their family saved a lot of Jews. Kasi di ba nung time ng Holocaust, yung mga Nazi, sila Hitler, pinapatay lahat ng Hudyo. Pinapatay lahat ng mga Kristiyano na naniniwala sa Diyos. So yung family nila, nag-save sila ng mga Jews during that time. And then nahuli sila, during World War II, nahuli sila, and then their family fought at nilagay sila sa concentration camp. No, and during that nasa concentration camp siya, yan, nakabuo siya nga ng libro pa na hiding place kung saan yung story niya lahat doon, kung paano siya nag-share ng hope, no, habang naka-imprison sila. And then one time, after the World War na po ito si Corrie ten Boom, nag-share siya about love and forgiveness. No, kasi speaker siya eh. And then one day, a former Nazi guard from the camp, kung saan sila kung saan sila kinulong, lumapit sa kanya and approach her and ask for forgiveness. So si Corrie, nag-struggle siya. Siyempre, ang hirap namang patawarin kung matay sa pamilya mo, nagpahirap sa inyo, kaya niyo bang patawarin yun? Diba? Pero nag-struggle siya, but ultimately, she extended grace, knowing that Christ had forgiven her first. No? Kahit mahirap magpatawad, no, sa mga taong nakasakit sa atin, pero pag-iisipin mo na kapag si Jesus nga He forgiven me even I'm not worthy. Grabe yung grace niya sa akin. So, how can we not forgive others? No, our love should not depend on their perfection but on Christ's example.
ang pagpapatawad pala, ang pagmamahal pala. Ang pagmamahal pala is hindi nakadepende sa kung gaano ka-perfect yung taong minamahal natin. Because everyone has flaws. No one is perfect pala. No one is perfect. Alam mo, kahit po ako tinuruan ng Panginoon dito, no? Love should not be based on the worthiness of the other person. Ang pagmamahal pala hindi nakadepende kung gaano siya ka-worthy mahalin. Basta tinuro ng Panginoon, love others, we have nothing to do but to love others. No. Medyo mahirap yun. Kaya madali ba yun? Mahalin yung mga hindi ka mahal-mahal. Pero yun ang turo kasi ng Lord. Amen po. Love should not be based on the worthiness of the other person, but on Christ's love. Dapat pa nag-base tayo ng pagmamahal natin sa kapwa natin, hindi dahil worthy siya, pero dahil mahal, dahil sa pagmamahal ng Panginoon Jesus. Amen po. Kung kaya ni Cory na makapag-forgive, kaya ni Jesus ng Diyos Ama natin na mag-forgive sa atin, kung kaya niya mag-forgive who harm her family, we can also choose love and forgiveness. Amen po ba? So kung ang pagmamahal nga ng Panginoon, sabi nga is unconditional, without limitation, without restriction, so we can also choose to do the same with others even they are not worthy. Amen po ba? Amen po. Palakpakan po natin ang Lord. Ang next po is Christ's love is sacrificial. Sabihin po natin, Christ's love is sacrificial. Yan, ang pagmamahal ng Panginoon is may sacrifice. Totoo ba? Sabi nga may mga motto-motto nga, di ba? Love is sacrifice. Di ba? Ganyan-ganyan, di ba mga motto-motto sa slam book natin no high school. Pero biblical na lang yun. Sabi sa John 15 verse 13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. And the greatest sacrifice na talagang makikita natin is the sacrifice na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para lang tayo iligtas. Amen po ba? Ganun po ang pagmamahal ng Panginoon Jesus. Sinakripisyo niya ang kanya. Alam po ng Panginoon, nagbasa pa ako ng komentary, sabi doon, alam ng Panginoon Jesus na siya'y mapapako, mahihirapan dito sa lupa, di ba? Pero hindi. Pinili niya talaga. And God gave, God gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, pinadala ng Panginoon Diyos dito, ang ganda na ng buhay niya sa langit eh. Pero, He offered, no? In-offer niya yung sarili niya na magsakripisyo para lang tayo is maligtas. Amen po. Building strong, true love is selfless and willing to serve. Amen po ba? Katulad ng ginawa ni Jesus Christ na nagsakripisyo para sa atin. No, ang tunay na pagmahal is selfless. Si Jesus Christ sobrang selfless ni. Di ba? Ikaw ba naman, di ba? Kahit naman sino, hindi kayang magsakripisyo, magpahirap, magpapako sa krus para lang iligtas yung taong nasa tabi mo. Pero God, si Jesus Christ, He did that. Because He is selfless and He is willing to serve. Building strong relationships requires sacrifice. Totoo naman po. Di po ba? Para mas maganda yung maging relationship nyo sa pamilya, sa asawa, sa kaibigan. Di ba? Minsan nagbibigay talaga tayo ng time, ng effort, ng patience, even nga ng humility eh. Di ba? Minsan kailangan mo magpakumbaba kahit sa mag-asawa, minsan kahit di naman kung may kasalanan, ikaw pa yung magsasorry. Naberda ko yun. Joke lang. Hindi, joke lang. Nagsasorry po ako, pero madalas church. Pero yung humility, effort, strong relationship, it requires sacrifice. Minsan kahit kailangan mo kainin. Example, serving God. Sacrifice dito, pagmamahal po natin sa Diyos. Amen po, pagmamahal natin sa Panginoon. Giving the sacrifice minsan, lalo na sa mga lingkod ng Diyos na halos minsan may whole day dito sa church. Diba? Even serving our family and our friends. Nag-e-effort tayo para lang madala dito sila sa church. Talagang nililibre pa natin. Nagbibigay tayo ng oras sa kanila para sila makakilala sa Lord. So we make sacrifices. Because sino pa yung ating nilulupa? Si Jesus.
kung ano yung sakripisyong ginawa niya. Tayo po ba willing to sacrifice our time, effort, patience for others? Tanong nga yung sarili nyo, willing ka bang mag-effort para sa akin? Ano sagot? Wala. Sino po dito kilala kay Mother Teresa? Yun. Si Mother Teresa, kilala naman po talaga siya. No? Even in Christian, Catholic, whatever religion, famous si Mother Teresa. But she exemplified, di ba, the true service. Yung parang, yung Christ sacrificial love. Siya yung sa mga tinignan ko na, nung nag-search siya, so pwedeng maging example, isa siya sa mga talagang nag-exemplify nung Christ sacrificial love. Bakit? Kasi He dedicated her life to serving, to seek, to pour sa mga sa dying, sa kalputa, amen po. Despite the hardship, she cared for people with no expectation of receiving anything in return. Yung kailangan niya, tumutulong siya, pero hindi siya nag-expect ng kapalit. Amen po. Sabi nga ni Mother Teresa, it is not how much we give, but how much love we put into giving. Hindi po depende or walang kung kung gaano kalaki, kung gaano kamahal, kung gaano kaganda yung ibinigay mo sa ibang tao, but kung gaano kalaking pagmamahal ang binigay mo dun sa pagbibigay. Parang sa tithes natin, we are giving our tithes to the Lord. Wala hindi tinitingnan na Lord kung gaano kalaki ang binibigay mo amount. Pero ang tinitingnan niya kung gaano mo kamahal siya, kaya mo binibigay Lord. Amen po. So, ganun din po, it's sacrificial. Strong relationships require selfless act. Are we willing to sacrifice, no? Sa ating mga paligid. Now, sabihin mo nga sa katabi mo, willing ka ba na mag-sacrifice ng oras para sa akin? Kapag may problema ako, kaya ka nang lapitan? Wala, hindi na sumagot. Problema daw kasi sa pera yung kailangan niya. Kaya hindi na nakasagot. No? Chat-chat na lang daw. Yung resource, yung comfort, tingnan ko. So, strong Christ love shows talaga sacrifice and selfless love. Pangatlo, Christ love is restorative. No? Kaya it is the foundation of strong relationship because it is restorative. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 13, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Amen po? Sabi ng Lord, kapag may mga taong nakasakit sa'yo, forgive as the Lord forgave you. Amen po? Forgiveness is essential to healing broken relationships. Ang tunay na pagmamahal ay kaagibat na pagpapatawad. Sa bawat tao, sa lahat ng taong maliit man o malaki yung nagawa sa akin, kung talagang kailangan mo, kaya nga nasa Bible din, love your enemy. Grabe ang Lord, no? Ang hirap ng mga pinapagawa. Love your enemy, kahit away mo na nga, sinasaktan ka na nga. Love pa din. Because there is something, forgiveness is essential. Naalala ko nga yung madali po ba magpatawad? Hindi talaga. It takes time. It really takes time to forgive someone. Kaya nga si Cherry Pie Picache, di ba yung ilang years bago niya napatawad yung yung pumatay sa nanay niya. Di ba? Pero siya yung kusang lumapit nung alam niyang ready na siya na kailangan ko itong magpatawad kasi parang kinonvict na siya ng Lord para maging at peace siya sa puso. No, he needs to release the forgiveness. She needs to release the forgiveness. Kasi wala naman talagang peace sa'yo kapag hindi mo nirelease yung pagpapatawad sa iyo. Pag laging may galit, di ba? Pero naman talaga. Amen po. So, sino po dito yung merong hindi pa kaya magpatawad? No? Or kung meron po dito na marahil sobrang bigat. Or meron tayong nagawa sa kapwa din natin na tayo mismo. Minsan, may times na tayo mismo dahil papatawad sarili natin eh. Kasi alam natin nakagawa tayo ng masama sa kapwa. Po? Pero di talaga kasi natin kaya yun. Di po talaga kasi natin kaya magpatawad o patawarin yung sarili natin kung tayo lang.
Kasi tao lang tayo eh. Totoo naman, di ba? Nasasaktan, nagagalit, napapagod. No? Pero ang turo ng Lord eh. Pero pagkasama ko na natin ng Lord, kapag we pray to God to heal our hearts, doon tayo matututong mag-reaction. Or pag naisip natin yung habag ng Lord sa atin. Sabi, for us to learn forgiveness, we must go back to the grace that God has given to us. Kung tayo pinatawad ng Panginoon, no? But if we think the grace of Christ to us, even we are not deserving of His forgiveness, He forgave us, He saved us, He sacrificed Himself for us, no? Through that, we find the power to forgive and reconcile. Babalik pa rin talaga sa Panginoon. Alam niyo po yung kantang Amazing Grace. Sino po yun? Amazing Grace. Sumayin niyo po ako. The sound that saved a wretch like me. Ang ganda po ng kanya na I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ganda po, nabalakpak ko muna natin ang sarili natin. Nakashare na, nasegue na naman ang kanta. Pero isa po sa mga favorite kanta ko na kanta eh. Matuwa naman si Jeff. Yung si John Newton, siya po yung writer niya, nung Amazing Grace. Pero ang story po niya is, isa siyang slave trader. Long time, matigay yung tsura niya, di ba? Obvious naman, sobrang tanda na yun. So, slave trader siya, sobrang makasalanan niya. So, seaman siya, nag-slave, nagbebenta siya ng mga slave. No? At alam niyo po ba, matagal yung conversion niya. Pero that time, no, nung siya po ay parang nasa ship siya noon, so, nagkaroon siya ng parang may mga nangyayari na sa kanya. So, nasabi niya sa sarili niya, Lord, your mercy, I'm not worthy for your mercy. Pero yung conversion niya, he repented and spent his life preaching against slavery. Nung siya po ay nakakilala sa Lord, yan, in-spend niya na yung buhay niya, preaching about dun sa mga natutunan niya, no? At later nga, nasulat niya yung Amazing Grace. Amen po, na nagsasabi nung power ng God's power to restore and transform. Kaya niya naisulat yan. Kasi yung kapangyarihan ng Diyos na makapag-restore ng isang tao at makapag-transform. And dahil through that, dahil doon, na-reconcile, na-restore even his relationship sa kanyang asawa, his relationship to his family. So ganun po. So no matter how broken a relationship may seem, God's grace can restore and heal when we choose to forgive and reconcile. Amen po ba? Dahil din sa grace na yon na talagang niramdam niya. No? Kasi even yung asawa niya, di ba, nawala, pati yung family niya. No matter how, yung sa parents niya, kasi nga, siya naging parang sa dagat, nag-slave, siya, trader. So, no matter that, pero nung na-encounter niya ang Panginoon, grabe naman, yung ginawa ko sa kanya. So, kaya, naisip niya na whatever na broken, basta yung pag-grace ng Panginoon is kayang mag-restore ng kahit sinong tao. At lalo lang kahit anong relationship. Amen po ba? So, paano po natin maa-apply yung Christ love sa ating mga relationship? Kasi po ang ating pinag-aaralan that Christ love is the key to a stronger relationship. Amen po ba? Yun po yung team natin this February eh. So ngayon, paano natin maa-apply yung Christ love in our relationship? Una, loving through betrayal and hurt. Kahit po, no, yung Christ love sa stronger relationship, pagmamahal,
even there is betrayal or there is hurt. No, sa sarili mo nakaranas ka. Sabi nga sa Luke chapter 23, verse 34, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. No? Si Jesus Christ, no? Kahit si Jesus Christ, kahit nakapako siya na sa krus, he forgave those who crucified him. Diba? Si Jesus, he knew that Judas, si Jesus Christ, di ba alam niya na si Judas i-betray siya? Amen po? Kilala niyo po ba si Judas? Alam niya na i-betray siya. Pero ano, ginawa ni Jesus Christ? He still washed Judas' feet at the Last Supper. Pero alam niya na i-betray siya. That even on the cross, dun sa cross, anong sabi niya? Si Jesus, he prayed those who crucified him and sabi, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. No, nakaranas siya ng betrayal, nakaranas siya ng hurt, pero he chose to show love. He chose to forgive. We can choose forgiveness over resentment. When we are betrayed by friends or family, we can follow Jesus' example by choosing love and forgiveness instead of revenge. Amen po ba? Sabi nga na Rick Warren, hurt people, hurt people, hurt people. No? Hurt ka, doon ka lang makaka-hurt. But heal people, heal people. Amen po. So, kailangan po natin magpa-heal sa Panginoon if there is someone who betrayed us and hurt us. Amen po. Pangalawa po, loving through rejection. Jesus was despised and rejected, yet he still loved. Sabi po sa Isaiah 53 verse 3, He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised and we held him in low esteem. Si Jesus Christ, nung siya po ay, di ba, nagkakarga niya yung krus, no? Ang daming nag-despise sa kanya, ang daming nagre-reject sa kanya, ang daming nag-aano sa kanya, nag-throw sa kanya ng anything. But yet, He's in love. Patuloy siyang nagmahal. Amen po. Si David, amen po, he was so loyal to King Saul. No? Pero anong ginawa? No? Anong ginawa ni Saul? Yet, he repeatedly, tried to kill him. At kasi dahil sa jealousy, dahil lang sa inggit, dahil lang sa, sa jealousy nun, patuloy niyang tinry na patayin. But despite of that rejection and betrayal, anong ginawa? David refused to harm Saul. Hindi niya hinayaan na masaktan si Saul. But instead, he trusted God to vindicate him. Because we believe, si God, He is just. He is our protector. Whoever hurt us, siya yung mag-vindicate doon. Because just siya, kapag daw nagkasala, definitely, may parusa. Amen po ba? Kaya nga, sabi nga, instead of hurting the one that hurt us, think about our value. No? We are God's apple of His eyes. Huwag mo isipin na ikaw ay rejected, ikaw ay nasaktan, you are despised. Amen po? So parang di ka minahal, you are rejected by the people around you. No, our value is found in Christ, not in human approval. Amen po ba? Even there is rejection, always remember that we have the greatest value in the sight of God. Amen po ba? Sabi nga ni Charles Stanley, amen po, God has a plan for your life that is far beyond the circumstances you are facing. Kung tayo po ay nakakaranas ngayon ng rejection, ng betrayal, ng hurt, amen po ba? Lagi natin po tatandaan, ang Diyos, He has a better plan for your life that is far beyond dun sa mga nararanasan mo. Amen po ba? Yan po yung pagpapakita ng totoong pagmamahal sa Panginoon Diyos. Amen po?
Pangatlo po, loving through trust issues. No, kahit may mga trust issues tayo, doon natin ipaparanas yung pagmamahal ng Panginoon. Usually talaga ma-test ang love natin kapag there are negative things na nangyayari sa atin. Amen po ba? Trust is revealed through God's guidance and grace. Amen po? Si Joseph, di ba? Siya po ay anong ginawa kay Joseph? Di ba siya ibinenta nung bata pa? Amen po ng kanyang mga kapatid. Pero nung tumanda na dun sa Egypt, ano pong ginawa ni Joseph? Nung dumating yung mga kapatid niya, doon nung naging ruler na siya, amen po, he forgave them instead na mag-seek siya ng revenge. Tinulungan niya pa yung mga kapatid niya. No, even our trust is broken, totoo siya naman yun ang kailangan. Kasi binenta nga siya ng mga kapatid niya eh. Amen po ba? But tinuro sa kanya ng Lord? Kasi alam niya eh, na even kahit yan hindi ko patawarin, pinakita ng Lord, pag yan pinatawad ko, pinakita sa kanya, Lord, that in that time na siya po ay binitrain ng mga kapatid niya, grabe naman siyang pinagpala ng Panginoon Diyos. At din yung pinanghawakan niya. Even when trust is broken, God can bring restoration. Amen po. Trusting in Him allow us to heal and make forward without bitterness. Kapag tayo lang po ay magtiwala sa Lord that He is in control of everything na nangyayari po sa atin. Rely on God rather than human strength. Kasi kaya tayo mabetray ng sarili natin because we are just human. But if we trust the Lord, sabi nga sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Just trust Him sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ng Lord. And last topic po, number 4, loving through difficult relationships. So, dyan talaga natin mararanasan or para natin ma-apply yung pagmamahal ng Panginoon Diyos in our relationship, loving even there is difficult relationship, even there, loving difficult people. Amen po. Sabi sa Romans chapter 12 verse 18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Napakasarap po na mabuhay ng may kapayapaan at may pagmamahal sa lahat ng taong nasa paligid natin. Amen po ba? Ang hirap kaya ng may kaaway. Di ka makatulog. Di ba yung mga dyan, yung mga veteran mothers, di yung makatulog kasi mamaya paglabas nila may sumaksak na sa kanila eh. No? Masarap nang walang kaaway, peace in your heart. No? Marahil iba sa atin nasa difficult situation. No? I don't know kung ano yung mga nararanasan natin, sa pamilya natin, sa kaibigan natin, no? Sa ating mga asawa. But remember, always remember na we are just called to do our part, even if others don't respond. No, gawin lang natin yung part natin na gawin yung tinuturo sa atin ng Panginoon. No, live at peace with everyone. Basta ikaw at peace ka, hindi ako galit sa'yo, I don't care kung galit ka sa akin, basta ako hindi ako galit sa'yo. Parang ganon. Kasi it's your peace eh. Amen po ba? No? Remember po si Good Samaritan, yung sa Good Samaritan, kasi lahat tayo, we have different, sabi nga, we have different characteristic in this world. Diba? Sa Good Samaritan, may mga Jewish man, yung may Jewish man na naanak. Amen po. Anong ginawa? May priest and may Levite na nakakita, hindi tumulong. Sino yung tumulong sa kanya? Yung Samaritan, di ba parang siya yung despised group that time, nung time ni Jesus Christ. Pero siya yung nag-help dun sa Jewish man na ina-attack. No? Yung Samaritan's love niya, it's beyond social or anumang barrier, hindi niya pinakita. Basta pinakita niya, kailangan ng tulong ng tao. Just pinakita niya rin yung pagmamahal. Wala siyang tinignan kung ito po ay iba sa akin or hindi. Basta pinakita niya lang yung pagmamahal ng Diyos sa taong ko. No? Sa trabaho po,
very good example dito yung sa trabaho eh. Di ba yung mga katrabaho tayo na sobrang good, sobrang ang babait, na po ba? Na parang ayaw pumasok sa trabaho kasi makikita mo din. Okay, ayun sa mga boss mo, amen po. May mga boss tayo na sobrang mabait, no? But instead of reacting negatively, instead naman mag-react pa tayo ng negative against other people, just respond with kindness. Pakita na lang natin, patuloy natin ipanalangin, patuloy natin maging mabuti sa Kanya. Pray for patience, pray for ourselves, higit ka lahat. No? And look for ways to be alive in their life. Amen po ba? Ako po kapag meron po ako nakakaranas na misunderstanding to other people, hindi ko po yung una i-pray siya, baguhin siya ng Panginoon. Ganun. Una ko i-pray sarili ko. Kasi I need guidance from the Lord to understand the situation. Kasi always remember, our reaction in every situation, 99% is the result, nakadepende yan. Bawat difficulties, bawat situation, yung magiging result is depend on how you react on it. Amen po? So lagi natin pag-pray sarili natin whenever, in any difficult relationship, loving others even when they are difficult or different from us is part of Christ's command. Amen po? Sabi nga, people are often unreasonable, irrational, and self-centered. Sabi sa isang quote, forgive them anyway. Still forgive. Amen po? As for the conclusion na po, for the conclusion po, ang ano ko po, isang mga practical conclusion ko po, una is anchor our relationship in Christ. No? Let's anchor lang talagang yung i-gantay lang natin yung relasyon natin sa Panginoong Jesus. His love, no? I love others not based on emotion, but on Christ itself. No? Mahal tayo ng kapwa natin, hindi dahil sa, kasi kung sa emotion natin, ako, baka yung mga nakasabay lang natin yan, nakaaway natin, hindi na natin yung papansinin, hindi na natin mamahalin. Amen po ba? Asawa natin, araw natin nakakaaway. Hindi na natin yung mapansinin, hindi natin kakausapin. Yung katrabaho natin, na hindi lang medyo hindi okay, diba? Hindi na natin kakausapin. Kasi kung mag-base tayo siya emotion. But if on Christ's example, we can do it. It's hard, totoo po, mahirap. Mahirap yung Christ like this eh. Pero magkaroon ng puso na tulad ni Jesus. Pero yun po yung command sa atin. So we can learn. Pwede natin pag-aralan. Commit to unconditional love. Don't love the Lord. Choose to love, serve, and forgive daily. Every day, let's learn to forgive. No? Pag-pray mo every day. Pag-pray mo, forgive, patience. Nalala ko po may na-share sa akin sa live grouping namin. Talagang na-test na yung patience niya. Tapos, alam mo, nag-pray na lang niya kasi kapag pumatol siya, di ba? Hindi na kailangan everyday learn to forgive para magkaroon ng smooth relationship. No? Kahit minsan kakain mo na yung pride mo. No? Christ, yung humility nga, amen po ba? Christ's love is the answer to broken relationships. Sabihin nyo nga po, Christ's love is the answer to broken relationships. Amen po ba? So, may challenge mo. Tapos na po tayo, pero tingnan ko sa music po. No? May challenge po ako sa inyo. No? Let's do an intentional act of love. Ngayon po, let's challenge. There is a challenge, intentional. Kasi we are, tinuro sa atin ng Lord ngayon kung paano yung mag-build o yung talagang paano natin apply sa relationship natin to build a strong relationship in regards sa Christ's love. No? So, kailangan natin yung let's do it intentionally. Amen po ba to others? Pwedeng kayo po ngayong araw na ito, bago pag-uwi natin, pag-uwi niyo po sa mga bahay niyo, make some encouragement sa mga taong sa tingin niyo nag-i-struggle ngayon. Sa friends niyo, sa kamag-anak niyo, kung may nag-struggle, encourage them. That's one act of showing Christ's love. Offer a help, even to your, sa mga kamag-anak niyo, kung may nangangailangan, na in need. Sa mga tao
nasaktan nyo or nakasakit kayo, no? Apologize to someone you have wronged. Kung alam nyo, may tao po kayo ngayon na sa tingin nyo, hindi nyo napakitaan ng maganda. Apologize na. No? Even if it is difficult. And last, make a commitment to pray for those who have hurt you instead of holding bitterness. Ipanalangin po natin yung mga taong nagkasala sa atin o nakasakit sa atin. Alam ko lahat tayo, may mga ganon. Walang siguro dito na tao na walang nakasakit sa kanila. But instead of holding the bitterness or the anger, no, let's commit ourselves to pray for them. Amen po. So, yun po yung ating ipanalangin. Sige po, tayo po ay tumayo. This morning po, let's remind ourselves kung paano tayo minahal ng Panginoon Jesus. What He did on the cross, para po tayo is mas madaling makapag-share ng love sa kapwa ko. Thank
Sige po. Tulad nung sinabi ni Sister Jessica kanina, wala naman talagang perfect relationships. Minsan nga, everyday nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pero ang maganda is our willingness to forgive and forget. Amen po ba? Kaya pwede bang harapin po ninyo ang iyong asawa sa oras na ito? Ayan. Okay. Tapos sabihin niyo lang sa kanya, sorry. Sa akin mga pag-ibig. Tanong mo sa kanya ngayon. Okay? Yung totoo, sabihin mo. Sabihin mo sa kanya, yung totoo. Yan. Sabihin mo, kaya mo ba akong patawarin? Ano mo sabi? Amen. Okay. Praise the Lord. Sige. Sa akin po kayo nakatingin, hindi naman kayo sa Ayan. Sige. Ano pong sagot nila? Lagi po sabihin niyo po sa kanila, lagi mo lang tatandaan. Amen. Amen. Ayan, di ba po tapos? Okay. Yung ating mga mahal sa buhay na nandyan, pamilya, sige po. Sumama din sila sa inyo ngayon. Ayan, kanina mag-asawa ngayon, isama natin buong family natin. Ayan. Okay, yung family na nandyan, sabihin nyo sa kanila, meron ba akong nagawa na nakasama ng iyong loob? Meron daw ba? Sige po, sabihin niyo sa kanya, kung meron man, pasensya ka na. Sabihin niyo sa kanya, sorry na. Tawarin mo ako. Amen? Amen? Sige po. Hawak-hawak kamay, ang pamilya, let us declare blessing. Lord, bless, O God, lahat ng pamilya na nandirito, walang hadlang ang iyong pagpapala na bumuo sa kanilang buhay. And bless every family represented at walang sakit at karamdaman na makadaiti o Diyos sa sino man na narito at sa pamilya na amin po kinakatawan. In Jesus' name. In Jesus' name. Ngayong oras na ito, bago tayo mag-victory celebration, lapitan ninyo ngayon yung yan. Kasi sinabi ni Jessica kanina, mayroon ba kayo dito na somehow nabigyan ng sama ng loob? Yan. Sorry tayo. Okay. Pwede rin tumapit sa akin. Okay. Yung nakapagbigay ng sama ng loob sa akin, tumapit kayo ngayon. Bilisan ninyo. Okay. Okay, ano lang ha, sa radio ninyo. Okay. Sige po. Yung nabigyan natin yung sino man na siguro somehow nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. No? Okay? Bakit parang babalik natin? No? Wala talaga. Okay? Sige po. Ayan. Ngayong oras na ito, let us just bless those people na meron tayong nagkaroon ng meron tayong naging problema sa kanila. Wala man sila dito sa lugar na ito. Okay? Wala man sila sa church natin. Basta nakasamaan natin ang loob o hanggang ngayon nasamaan ang loob natin. Let us just pray for them. Let us release them to God. Ang Diyos ay walang hindi kayang gawin. Kahit yung puso na sobrang nasaktan, kaya siyang pagaligin ng Lord.
At kaya niyang gumawa ng himala kahit doon sa mga taong inisip natin na, Lord, may pag-asa pa ba siya magbago? Walang mahirap sa Panginoon. Si John Newton nga slave trader, nagbebenta ng mga tao, pero binago siya ng Lord. Walang mahirap sa Panginoon. Lord, abutin niyo po, Diyos, yung mga tao pinapanalangin ng mga kapatid ko ngayon. We release forgiveness to them. Lord, basta sa puso namin yan. Tinatanggal namin ang anumang galit, ang anumang buong sama ng loob. At dalangin namin, O Diyos, ang aming pagpapatawad sa kanila ay magbigay daan upang sila rin ay lumapit sa iyo at maranasan ang iyong pag-ibig, maranasan ang iyong yakap, at sila rin, O Diyos, ay mabuo ang kanilang puso, O Diyos, ay muling mapalapit sa iyo. Salamat po, Panginoon. Buuin ninyo ang bawat relasyon na, Panginoon, tinangkang wasakin ng kaaway. In the name of Jesus, ang mga puso na, Lord, broken, buuin niyo po ngayon in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat po. Yes, God is releasing strength. God is releasing right now forgiveness in your heart. God is releasing right now, yes, joy. God is restoring your joy. He is restoring your peace. He is restoring right now. Hallelujah. Whatever the enemy has stolen from you, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Ang buhay ko, ay sa'yo lang. Amen. Lakas ang tinig ng puso. Ang buhay ko ay sa'yo lang. Hanggang sa wakas.
God, yung malakas sa malakpakpak sa Panginoon. Sabihin natin, thank you, Lord, for the victory, for the healing, for the blessing. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Sige po, we may all be seated. Tayo po ay tarako sa ating Holy Communion. May we call on the usherets and our security